Good morning na usab mga kaigsonan, mga amigo na to sa Facebook, mga followers na to mga igsoon, bisan o gamay ray mo follow sa pulong sa Ginoo. But good morning mga igsoon. Ang atong inspirational verse na sa mga pagatun-an karon nga kabuntagon mga igsoon is nasa Psalms chapter 80 verse 19. Sa Old Testament pa lang daan mga igsoon, na doon na kasulatan, doon na pulong sa Ginoo nga nag-ingon diha, "Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved." Kay sa una magud mga igsoon kining mga Israelites, mga peculiar people ni sila ang tawag sa Bible. Kay nga naman pinili ni sila sa Ginoo mga igsoon. But sa dihang makasala sila mga igsoon, pasagdan sila sa Ginoo, ilid sila sa captivity. Then masakop sila, then magantos na mo sila mga igsoon. Mao nang sa ilang nga panahon ni mga igsoon nga gilang moingon sila sa Ginoo nga, "Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved." Dili ni sa ato karon nga panahon mga igsoon nga magsigi ta og hangyo sa Ginoo para motorn siya again sa ato para maluwas ta mga igsoon. Sa ila mo sa una mawala ang ilang magay na nga ang kaluwasan sa New Testament o kaluwasan sa Old Testament is lahira. Sa Old Testament pwede ka i-blot out imong pangalan, pwede kuhaon ang imong kaluwasan, pwede mawala imong kaluwasan, pwede kuhaon ang imong Holy Spirit sa makang King Saul. But sa ato karon ang Holy Spirit nato is gisealed na mga igsoon. But unsay makuha na to inspiration karon nga kabuntagon mga igsoon as applicable sa ato karon sa panahon sa church age, sa ato nga panahon karon, yung padre sa atong inspiration is we can thank God that this plea has already been answered and fulfilled. Manihang giingon kini nga mga paghangyo gi-fulfill na ni sa Ginoo, dili sama sa ila sa una sa day makasala sila, pasagdan sila sa Ginoo, din mohangyo na po sila sa Ginoo. Din pagkahuman sa lain na po nga generation, magkasala na po, hangyo na po sila sa Ginoo balik. But sa ato karon mga igsoon is human na yung pa diha, it has already been answered and fulfilled. Di-fulfill na ni Kristo sa ato karon sa New Testament. God restored us and saved us through His Son. Giluwas na ta mga igsoon. Dili sama sa atong gibasa nga verse nga, "Turn us again, O Lord God of hosts, then cause thy face to shine, and we shall be saved." Sa Old Testament ha, kay sa Psalms man. But kung sa ato karon sa church age lagi is God restored us and saved us through His Son, Jesus Christ. Naluwas na ta mga igsoon tungod sa kang Jesus Christ. And now we can stand confident in righteousness and holiness. Pwede na ta makabarog ba ka nang makaingon ta nga proud ka. Kaya pwede na ka magpuyo sa pagkamatarong o pagkabalaan mga igsoon. Kaya naman, kasi mo na gibalaan na ta sa Ginoo sa dang naluwas ta mga igsoon. Then ang atong nadawatan sa dang naluwas ta is pagkamatarong gikan ni Kristo mga igsoon. Mao na nga we can stand confident. Makabarog yun ta nga taas mo ba nga luwas na ko. Then matarong ko. Then makapuyo po ko og balaan. E nga naman ang ato laging nadawatan is kaluwasan sa kaluwasan yung kadawat pagkamatarong ni Kristo. Mao na nga dapat magpuyo ta nga pagkabalaan. We can call God our Father and we can live this life with joy. Katawag na ta sa Dios nga atong amahan, then makapuyo ta ning kalibutan or ning atong kinabuhi nga malipayon because of what Christ did for us when we came to this earth. Tungod sa gibuhatan ni Kristo dili na tungod sa ato kahimuan. Kay kung kita ra puro self-pity siguro, puro pagmahay, but sa dihang niabot si Kristo sa ato kinabuhi, no? Ako makatestimony sab ko nga do na gyoy kalahian nga nahitabo sa akong kinabuhi. Sa una pa lang daan, sa wala pa ko nangalagad sa Ginoo, wala pa ko kadawat og kaluwasan is lahi ra gyud. Karon na may mga problema nga moabot sa kinabuhi, but it's part of pagsunod na to diha ni Kristo mga igsoon. Kaya naman ang ihatag sa ato sa Ginoo is kalipay. Dapat do na tay kalipay, magpuyo na ta sa kalipay. Kaya naman luwas na gud ta mga igsoon. Sure na ta nga muli og langit kung moabot sa atong kamatayon.
then we no longer have to be God to restore us because we have already been restored. Di na ta kinahanglan nga magpakiluoy pa sa Ginoo nga i-restore ta or luwason ta sa Ginoo. Kaya nga naman, na-restore na tang daan. Na-reconcile na tang daan mga igsoon. Ug nakabato na tag kaluwasan tungod ni Kristo. But ang atong key verse karon is nasa Psalms 80 verse 19. Pahinungod ni sa mga Old Testament pa ni mga igsoon. Mo hangyo sila sa Ginoo para makabato na po sila og kaluwasan. But kana nga mga old verses or Old Testament verses mga igsoon, it is the shadows of things to come. Makuhaan ka pa tong inspiration ug sa kaluwasan siguro nato di na ma-apply sa ato karon nga di na ta mohangyo sa Ginoo nga luwason ta kay nga naman naanay kaluwasan. Ikaw na lang ta motuo mga igsoon. Ikaw na lang nato dawaton tuhan o sa gibuhat ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Then ang ato karon is magpuyo na ta nga magkinabuhi or magkinabuhi ta nga puyo na sa kabubuton ni Kristo mga igsoon. Og dili na ta magsige hangyo nga luwasa ko Lord, unsa ba atong ihangyo sa Ginoo. But sa atong pagkinabuhi pwede ta mohangyo sa Ginoo. Katabangan ta nga magkinabuhi uyon sa iyang kabubuton mo. Tabangan ta nga ma-fulfill na to unsa na mga buluhaton ang will of God nga ikalipay niya sa atong kinabuhing Kristohanon. Kaya nga naman kung malipay lagi ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon is ihatag niya ang mga butang atong gikinahanglan, ang mga desire nato sa atong kasing-kasing mga igsoon iya nang ihatag. Kung ma-delight lang ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Nga na ang Ginoo dili ta pasagdan, dili ta biyaan, kaya naman iyang gi-providean ta sa tanan. Og depende na lang na sa ato unsa na to pag kinabuhi, pag dawat, unsa na to pag palipay sa Ginoo aron iyatang tagaan ana nga mga panalangin mga igsoon. God bless o keep safe everyone. Happy Saturday morning. O mag lipay ta karon kay gitagaan ang pud ta grasya sa kinabuhi. Amen. Wait.